Okay, so magandang hapon sa inyo lahat mga kaibigan ko. So ito, tuturuan ko kayo kung paano mag-upload ng files dun sa host nyo. Okay, so yung host nyo, i-email ko lang mamaya lang. So ito, tatapusin ko lang yung video tutorials on how to upload files. So una, i-open nyo yung files or yung domain na nilagay ko dun sa text file. Okay, so by doing that, just type here sample site. Ito sample lang to. So sample site archers.com. So this is my personal homepage. So wala pa siyang page. Nakita nyo index of. Nandito yung mga files ko nakikita. Kasi wala pang default page. So ang gagawin natin, na-upload tayo ng default page dun sa ating host. So to do that, let me introduce to you our cPanel. So itong cPanel, pag-access ng cPanel, /cPanel lang dun sa domain. Hintayin lang natin yan kasi naglo-load pa. Okay, so diretso lang login kasi nakalogin ako. Ilalagin nyo yung username at saka password na naka-provide dun sa site host statistics or site host information na ibibigay ko. Okay, so dito makikita mo yung mga stats mo. So, ito member package. So ito mayroong mga preferences, mail, files, log, security, domains, etc. So dalawang klase yung pag-upload ng files, either dito sa cPanel or gagamit tayo ng third party software mamaya. So ang advantage sa cPanel is pwede kang mag-upload ng mga files kahit saan ka, basta lang may internet. Pero naka-discourage lang or disadvantage, pag nag-upload ka, iisa-isahin mo yung files. So kung meron ka 1,000,000, so like isang file 1 minute. So it will take 1,000,000 minutes. So hassle talaga siya. So ang gagawin natin, papakita ko sa inyo kung saan mag-upload dito. Okay, so mag-upload kayo ng files sa cPanel dito lang sa file manager, tapos access nyo yung web root or www mismo. So click go. May nagme-message sa akin. Okay, so dito makikita mo yung okay, at the left side makikita mo yung tree directory. Tapos dito sa right side makikita mo yung files mismo sa www mo. Okay, sa www yan. So dito pag nag-upload ka ng files, simply dito upload lang. So may open yan na window, then you have to browse your files individually. So isa-isahin mo yan pag browse. So hassle talaga. So ang gagawin natin, mag-upload tayo ng files gamit yung FileZilla. So yung blog natin is my database. So before tayo mag-upload ng files, isi-set up muna natin yung database natin. So sa host natin, meron siyang phpMyAdmin. So yan, libre lang yan. Tayo lang natin kasi medyo mahina yung loading. Okay. So pareha lang yata yung phpMyAdmin natin sa Linux dun sa laboratory. So hindi kayo mahihirapan paano gamitin ito kasi na-introduce ko na to sa inyo. Okay, so nag-load na siya. So unlike sa phpMyAdmin dun sa laboratory, pwede tayong mag-create ng database dito. So di ba? Click lang tayo sa databases. Tapos may something like may create database banda dun Dito sa phpMyAdmin sa ating host, wala siyang create database kasi yung creation of database is andun lang sa control panel. Kasi sa control panel, dapat malalaman natin kung ilang database lang yung pwedeng i-create mo sa iyong host. So, dun tayo mag-create. Now, saan ba hahanapin yun? Simply, hanapin yung databases na category. Ito siya. Ito. So, ito, databases. Tapos, i-click lang yung MySQL database. So, dito sa MySQL databases, ang unang gagawin mo is i-create mo yung database. So, create tayo ng database. So, sampung lang. Blog, ha? Okay. Pag na-create na siya, okay, added the database sample C blog. So, let's go back. So, but before that, dapat malalaman natin yung user. Unlike sa phpMyAdmin dun sa Linux natin sa laboratory, ang default user is root. Pero dito, hindi pwede kasi yung root
mismo yung administrator ng may-ari sa domain. So, hindi tayo pwede gagamit ng root. So, kikreate tayo ng user. Dito, merong add user. So, sample lang ha. So, Arvin lang lalagay ko. Sample user. Sample user. Okay, so create natin user. So, take note. It is not necessary na isang user, isang database. So, pwede natin gawing isang user, 3 database, 4 na database, 5 database. So, paano gagawin yun? Wala tayong privilege sa mga database. So, dapat yung user natin may privilege sa database. Yun ang importante. So, by doing that, may banda rito na add user to database. Dito yung gagawin natin. So, sa user, gagawin natin, select natin yung user, then yung database. So, i-list dito yung lahat ng database, i-list dito yung lahat ng user. So, simply click add. Then, pipili tayo kung anong privilege yung ilalagay natin sa user na to. So, siguro lahat na lang, no? Okay, so make changes. Then, voila! Still loading. Okay, so user blah 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 was added to the database sample C underscore blah. So, let's go back. So, meron na tayong database na ang user niya si sample C. Lahat ng privileges activated. Okay, so next is we have to upload tayo ng files. So, I have here, before tayo mag-upload pala, we have to set up everything. Kasi, pag hindi mo sinet up yung mga database connection sa blog mo, it may not connect to your database. So, first, I have here a sample page. So, sa design na siya, ito, ganyan lang yan, dalawa. So, simply insert lang yan. Okay, so anong lalagay sa host? Simply localhost lang. How about sa user? Ano na yung create natin kanina? So, ito yung user. Yan, copy lang yan. Dito, ipipaste natin. Oops. Password, sample user. The database, ano yung database? Ito yung database name. Tapos yan, ipipaste natin yung table. Teka, hindi pa tayo nag-create ng table pala. Okay, so setup lang muna natin yan. Save muna natin. Tapos dito, so naka-create pala tayo ng database. Tapos try natin dito. Kung magli-list ba siya dito. Dapat nandito na yung blog na database. Oh, yun. Yan na. So click to. After that, we will create our table. Sample table lang with 3 columns. Loading. Hintayin lang natin. Okay, ito na siya. Stud ID, stud name. So, barcar. Ito, sample lang to ha. Bibilisan natin kasi lalaki yung file ng video ko para mabilis mag-upload. So, primary key, then click save. Okay, so okay na. Di pa naglo-load pa siya. Ayun, okay na. Kita na sa gilid. Okay, so click natin to. So wala pang laman. So we have here student ID, student name, student course here. Okay, so let's set up. So ano yung name sa table? Sample table. Lalagay natin dito. Paste. Yan. So i-insert niya yung ilalagay natin dito na name tsaka yung course. So, dapat insert niya. How would we do that? Now, let's move on to the uploading. So, browse na natin. Search for FileZilla. Okay, so this is the FileZilla. Dito yung gagamitin natin pag-upload. So, I will include it sa email siguro para hindi na kayo mahihirapan humanap ng mga FTP clients. So, yung host, yung mismong domain na lalagay mo. Yung user sa domain mo, tapos yung password sa domain, then port is 21 kasi ito yung default meaning to say ang original port for FTP or file transfer protocol. Okay, quick connect, resolving, okay, connected.
So, dito sa left side, dito, sa banda, makikita mo yung 3 view sa computer mo. So, drive C, drive D, drive lab. So, ang gagawin natin, iba-browse natin yung sample natin na website. So, ito. So, makikita mo 3 view. Tapos, dito, yung mga files na ililist niya. Okay, so at the right side naman, dito makikita mo yung remote review. Ito yung remote. Remote meaning to say, wala dito, andun sa iba. So, i-browse natin yung www. Nakikita nyo yung mga files dito. Okay, so we have here. Then, we have to click and drag. Click lang ha, click, drag. Or kung meron lahat, Control A, tapos drag. Gets nyo? Tapos dito sa baba, nakikita yung transferring. Pag failed yung transfer, meaning to say, baka may problema sa internet. So, dito yung nalagay, failed, kung anong mga files are not failed. Pero since successful tayo, pwede na tayong mag-view sa ating site. Where is our site? Okay. So, diba kanina hindi nag-display? So, ito ngayon. That's okay. Na-upload na siya. So, let's try to insert. Ito. MIT. Click. Okay. Successfully insert. So, let's check kung nandun ba talaga. Okay, so nakapasok na tayo. So let's add another one. Juan de la Cruz. Anong course ni Juan de la Cruz? Siguro BS in Civil Engineering. Siguro. No, I'm not sure with his course. So let's try it again. Kung meron ba pumasok? Ayun, pumasok. So kung meron kayong questions with regards sa video tutorials, ask mo na lang. PM nyo ako sa Facebook. Okay, yun lang. Bye-bye.